These are egg boilers. Ito ay may capacity hanggang 4 na itlog. Ito naman ay hanggang 6. Kaya this is rated 400 watts. Ito naman maliit ay 300 watts. Parehos lang may tatlong settings for boiling eggs. Ito ay gawa ng Filipino company Asahi Electric Manufacturing Corporation, while ito ay gawa ng isang international company, Hafila, na nagsimula sa Germany. But this is more costly, over 1,000 pesos than less than 1,000 pesos nito. Saan kaya dito ang mas magaling? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow. If you have the American accent, ganito ang pronunciation ng brand na ito. Haffle. And in Europe, ganito naman. Hafala. I think it's Hafila, Hafila. that closest to its origin. Anyway, it doesn't matter which pronunciation do you use. Sa size, obvious na mas malaki itong Hafila compared dito sa Asahi. Ang kanyang transparent cover, ito ay flexible, oh. Medyo plastic siya talaga. While ito naman ay isang hard plastic. Medyo brittle siya. So, ang worry ko nito, baka magsishrink ito kasi flexible siya. Then, ang kanyang egg tray ay ito. May 6 na slots for the eggs. Then, sa kabila naman, ang Asahi ito, 4 sirang-sira na. Medyo na siya, luma na. Then, ang Hafila ay meron siya ditong paglalagyan ng tubig dito. Pero, yung hot plate niya ay isang stainless steel. Dito, ito yung hot plate niya. While yung Asahi, ang hot plate ay ito, parang plastic. Itong buong basin dito ay yung hot plate niya. I think this is made of silicone na plate, siguro. Sa knob naman, ito ang pinakamalaking difference ng dalawang unit. Kasi, this one is using a mechanical electromechanical knob timer. Tingnan mo. Kung maririnig nyo, may tik-tik-tik-tik-tik siya. So, dito, ito yung pinaka, ano siya, ito yung lumang klase ng knob timer. Pagkatapos ng oras nito, ay magdiding, ding, di ba? Yung usual natin marinig. Ganon siya ang sound niya. Ito naman ay electronics. Ito siya. Electronic to. When you turn this on, ang mangyayari, iilaw yung lights dito yung ring niya. Then, kung matapos na yung boiling ng egg, mag-a-alarm ito. Then, saka mo pa i-off siya. Or automatic siya mag-off after mag-alarm siya. But you have to turn this off. Paki-check sa aking unang video nito para makita nyo yung paano to gagamitin itong Asahi egg boiler. Dito naman, ang light niya ay ito. Kung nag-iilaw pa to, it means hindi pa tapos yung boiling. Pag matapos na, mag-off ang light dito, itong indicator light niya. So, there are two big differences between the two egg boilers. Ito, gumamit ng hot plate. Ito naman, gumamit ng silicone plate. At ang knob dito ay electromechanical. Dito ay electronic knob. Tulad ng Asahi na ang kanyang egg piercer and dito sa bottom, ito naman, ang kanyang measuring cup ay andito rin sa ilalim, yung kanyang egg piercer. Ang nasa instruction ay kailangan 120 ml ang tubig na ilalagay. Pero itong measuring cup actually hindi to siya aabot ng 120. Nasa ano lang to siya? Nasa 100 ml lang. So, magdagdag tayo ng 20 ml. Ito, dinagdagan ko ng 20 ml. Kasi 100 ml na to eh. Yan. That's 120. Then, we put the tray. 3 eggs lang ang lulutuin ko. So, kailangan, pag mag-pierce tayo, yung bigger portion ng egg ang dapat tutusukin itong needle, okay? Itong egg piercer dito sa
malaki na portion ng egg. Okay. Okay. Then, pag maglagay naman ng egg dito sa tray, ang itong maliit na portion ang ilagay dito sa tray. Kasi maliit lang ang butas dito. Tingnan mo, maliit lang. So, yung butas ay nasa itaas. Mukhang malaki ang mukhang malaki ang needle. Unlike doon sa yung sa Asahi, maliit na needle madali makapunch. Ito malaki ang butas niya. Malaki ang butas niya. Okay, anyway. Then let's put the cover. Dito yung vent sa itaas. Ang problema lang dito sa knob, yung yung mark dito sa knob ay halos hindi maklaro kasi black siya. Walang nakapintal dito na white. Sana may pintura to na white dito. Okay, so this is soft, medium, and hard-boiled. Ilagay natin diretso sa hard-boiled. Okay, umilaw na. Ito, nakaset na siya sa hard-boiled. Medyo malakas ang sound niya. Kanina, yung marker ay andito. Ngayon, nandito na siya. Tingnan niyo ito yung marker. Mahirap lang nga tingnan kasi wala kasing paint dito na white. Dapat may white para makita agad. Ito yung marker. So, nandito na siya. Kanina, nandito siya. So, electromechanical kasi itong knob niya. Yung knob na at the same time, timer. So, bababa siya hanggang dito sa minimum. Makikita naman dito na yung minimum is 0 minutes. Ang maximum niya is 30 minutes. So aside from being an egg boiler, pwede ito gamitin as steamer. Dito na yung marker. So papunta na siyang minimum, so malapit na. Nagsimula tayo actually is 6:29 ng umaga. And it's already 6:38, so almost 10 minutes na yan. Di ko na-record yung end part, pero ang tagal. Umabot siya actually ng 19 minutes. Okay? Kung siya katagal. Ang hard-boiled niya. Okay? Yung marker niya ng knob nandito na sa minimum. So, i-transfer natin agad to kasi kailangan ilagay natin agad ito sa malamig na tubig para madali siyang matanggal yung shell niya. Pero tingnan nyo, walang crack na kahit maliit. As in, solid na solid yung egg. Walang crack talaga. So ito na. Madali lang siyang matanggal ang kanyang shell. Okay. Stop! Try natin i-slice to. Talagang siya, lutong-luto yung egg yolk niya. Yellow na yellow talaga siya. Lahat, Dito sa tray niya, sa basin, halos wala ng tubig, Ito na lang, Wala ng tubig dito. Wala na nga, Naubusan talaga ng tubig. Kasi sa tagal niya, that's 19 minutes. This time, set natin sa medium. Sa Asahi, that's only about 8 minutes. Sumubra na sa 10 minutes. In fact, it's about 12 minutes already. At di pa tapos Ang boiling, Nilagyan ko to ng marker dito na white masking tape, ang marker ng knob. So, dito pa yung minimum. Dito yan magtatapos
sobra sa 16 minutes, ang about 17 minutes actually. So hindi siya malayo kaysa hard boiled. Ganoon siya katagal. Okay. Then lagay natin tong dalawa dito sa tubig agad. Okay. Iwan natin dyan yung isa. Tingnan natin ano resulta. Okay. So, ito na. Try natin. Tingnan. Ano ang resulta. Okay. So, medyo talaga, malambot siya. Kasi medium lang yung setting natin. Okay. Itong pangalawa. Tingnan natin. Oh, okay. So, ang resulta, parang hard-boiled pa rin, oh. Yellow na yellow. Hard na hard siya. Okay. Tingnan natin tong isa dito na iniwan lang natin sa Mas hard to. Okay. So, ito na yung pangatlo na hindi ko nilagay agad sa tubig to cool down. So, slice natin, try natin, tingnan. Ganun pa rin. Mas lalong hard siya kasi nagtagal siya sa egg boiler, yun. So hard, ganun, pareho lang. That's soft. Again, on asahi, nasa 5 minutes lang yung soft boiling ng egg. Sa Asahi egg boiler, hindi ako gumamit ng soft setting kasi yung egg yolk niya ay liquid na liquid pa. Then ayokong kumain ng itlog na gano'n ng egg yolk na liquid pa. Okay lang yung malasado. So dito, nag-soft setting tayo sa Hafela. Titingnan natin kung ano ang resulta nito. Nagsimula tayo kanina 7:46, ngayon is 7:59 na siya. So lumabas na 13 minutes yung cooking ng under soft setting nito. Then titingnan natin. Ilagay ko agad dito sa malamig na tubig ang dalawa nito. Then yung dalawa iwan ko diyan. Titingnan ko kung ano mangyayari after a few minutes. Ito, expect natin na at least malasado siya or liquid ba. So ito na yung dalawang itlog na nilagay natin sa tubig kanina. Try natin. Basagin. Surprise! Tingnan nyo. Ito siya. Yellow, solid siya. Solid, oh. Solid. Solid. Ito konting malasado, konti lang. Solid siya. Okay. Now, itry natin itong natirang dalawa dito. Kung ano rin ang resulta nito. Ilagay natin muna to sa water din ng sandali. Ito na yung dalawa. Subukan natin. Remember, hindi natin ito nilagay agad sa tubig. Iniwan muna natin doon sa boiler. Kasi ang purpose ko noon is pababayaan na natin na titigas yung egg yolk sa loob niya para at least makasave ako ng kuryente kung gusto ko na hindi siya malasado or hindi liquid pa yung egg yolk. Ang resulta mukhang mas mas soft pa. Try natin, slice. Ganun pa rin, yellow na tigas, mas lalong matigas yan. Puro matigas. Ang Hafela may kasamang bowl dito. Ang purpose dito ay para makagawa tayo ng egg poach. So, try natin ngayon. Meron pa ako natirang isang egg dito. Lagay natin dito sa bowl ang egg. Hugasan ko lang ito. So, ang gagawin is crack ng egg. Lagay natin dito yung buong itlog. Pagkatapos, lagyan natin ng
mga spices. Gusto natin para advice niya is lagyan ng tubig. I think it was ano ba sabi dun, 70 ml. Then i-mix natin. Mix natin. Siguraduhin na mayroon pa ring lamang tubig ang tray. Mabusan. So the same amount of water, about 120 ml siya. So tulad ng boiling, meron siyang water pa rin. Then dito yung tubig na nilagay natin is about 75 ml. Yung i-mix natin sa egg. Okay? Yun lang. Then you set up soft. So ito, tapos na. Tingnan natin ang custard. Anong nangyari? Ano ba ang kakalabasan ng custard? Ito yung itsura niya. Oh. Medyo malasado pa. So ito, lagyan natin sa plate. Tingnan natin ang itsura niya. Supposedly, matigas to eh. Pati ito ang resulta, oh. Tingnan nyo. May sabaw pa. May liquid. Anyway, siguro, kailangan ko lang mag-experiment. Dito naman, may natira pang kunting tubig. Okay, that's it. Ang final verdict natin, mas magaling magluto ng itlog ang asahe egg boiler kaysa nitong Hafila. Mas efficient ang asahe kasi nakatitipid tayo sa kuryente dahil mas shorter ang boiling time niya at perfect boiling ito for its setting. Ang soft sa asahe ay talagang soft pa ang itlog pati na yolk nito at aabot lang ng 5 minutes. Sa medium settings naman, malasado ang egg yolk at aabot lang ng 8 minutes. Pwede rin mag hard boiled under medium settings sa asahe. Iiwan lang ang itlog ng ilang minuto sa tray bago ilagay sa tubig. Sa hard setting ng asahe, aabot lang ng 10 minutes at talagang hard-boiled ang egg. Dito sa Hafila, ang haba ng boiling period. For soft ay aabot ng 13 minutes, medium at 17 minutes, at sa hard ay 19 minutes. And, unfortunately, lahat ng setting puro hard-boiled ang resulta. So, advice from me, yung asahe egg boiler ang bibilhin nyo. Huwag ito. Nabili ko itong asahe egg boiler in October of 2022. So just less than 3 years. Sabi ko sa unang video ko na ito, di ko alam ang durability ng egg boiler na ito. And the last 10 months, araw-araw ko nitong ginagamit kaya siguro nasira ito. Kung isaksak mo to sa AC outlet, ito mangyayari niya. Mag-alarm siya. Okay? Nang unang napansin ko to, bigla lang siyang tumunog ng ganito kahit naka-off siya. O, tingnan nyo. Off position yun eh. Off yan. Nag-alert lang. I do not know kung anong ibig sabihin nitong alert na to. Kahit i-off ko, alert pa rin siya. Binasa ko yung manual, wala namang nakalagay doon na troubleshooting guide. So, hanapin ko pa ang problema nito. And that's the reason kaya bumili ako ng bagong egg boiler from Hafila. If you have experiences with these two brands of egg boilers, paki-comment below. Daghang salamat, bye!